Magnanakaw na sana si Julius ng bread. Pero just in time ay nakita siya ni Mang Peter. Sinabihan siya nito na maling-mali ang magnakaw. Kaya naman binili na lang ni Mang Peter ang bread at ibinigay ito kay Julius. Nalaman niyang wala nang kasama sa buhay si Julius. Kita niya rin ito na madumi at mukhang pawis na pawis. Kaya naman pinaliguan ito at binigyan ng bagong damit. Pinabayaan niya rin itong matulog muna pansamantala sa kanyang sasakyan. Pero kinaumagahan ay umalis si Julius. Dala ang lahat ng pera ni Mang Peter. Kaya naman nagtaka siya at nasaktan. Sa kabila ng kanyang kabutihang ginawa, nakuha pa rin siyang pagnakawan ni Julius. Buti na lamang ay nandyan ang alaga niyang si Max. Kahit na isa itong aso at hindi nakakapagsalita, ay naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang among si Mang Peter. Si Max na lang kasi ang tinuturing pamilya ni Mang Peter. Dahil sa katandaan ay wala na ring tumatanggap sa kanya sa mga trabahong kanyang pinapasukan. At nagkasakit pa siya at nagkaroon ng heart condition. Nung malaman ito ng kanyang asawa ay dinivorce siya nito. Malis ito ng bansa at sinama ang kanilang anak. Kaya nun ay namuhay mag-isa si Mang Peter kasama ang kanyang alagang aso. Nanalo si Mang Peter sa isang raffle. Pero inisip niya na useless na lamang ang kanyang napanalunan. Isip niya na gastusin na lang ito at magpatuloy sa buhay kasama si Max. Nakatira sila sa sasakyan kung saan sila nakakapunta. Araw nga na yun ay nakita nila si Julius. Pero lahat nga ng napanalunan ni Mang Peter sa raffle ay kinuha at tinangay ni Julius. Kaya naman napilitan siyang ibenta yung mga natitira niya pang gamit. Hindi ito tinanggap ng buyer. Lingon niya sa backseat ay nakita niyang nanghihina si Max. Agad niya itong isinugod sa animal clinic. Buti na lamang at naagapan ito at okay na si Max. Kaya lang malaki ang kanilang naging bill. Pagkatapos nun ay pumunta sa recycling station ulit si Mang Peter para pilitin yung buyer na bilhin ang kanyang mga gamit. Buti na lamang ay naawa ito kay Mang Peter at kay Max. Ilinito yung ibinibenta ni Mang Peter. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Nabutan na nga sila ng taglamig. Lahat ng savings ni Mang Peter ay naubos na. Lumala ang kanyang heart condition. Si Max ay kung saan naman pumupunta upang maghalongkat ng makakain. Inuuwi niya ito at ibinibigay kay Mang Peter. Natouch naman si Mang Peter sa ginagawa ni Max. Laking pasasalamat niya dito dahil simula bata pa lang daw to ay hindi siya iniwan nito. Sa next life niya daw, gusto daw sana niyang maging anak si Max.